Sa evacuation center, sinalubong ng pamilya ni Jovelyn ang pagpasok ng mapayapa raw sanang Vermonts. Hindi raw dapat sila lilikas dahil maikatlong palapag naman ang kanilang bahay. Kaso lagpas tao ang baha sa kanilang barangay sa Tatalon sa Quezon City. Kasi ang bahay namin is lang, kahoy lang. Siyempre hindi mo masabi, sa dami nyo may mga bata, tapos yung gamit mo sa first floor, iaakit mo, wala ka rin tutulugan. Hindi ito ang first time lumikas ni Jovelyn, pero nangangamba pa rin daw siya sa kanilang seguridad. Hindi komportable, nakakatakot, iba-iba yung mga kasama mo, hindi mo masabi. Lalo't ganito lang kasi yung tent. Hindi siya may saraduhan, hindi katulad ng bahay. Si Nelgy di bali na raw makipagsiksikan kesa naman may magbuwis ng buhay sa kanila. Kasama niya sa isang tent ang kanyang nanay, kapatid at 4 na anak. Kahit mainit, basta mayroon kang mahigaan, pisto. Inabot ng mahigit 1,000 ang lumikas mula sa barangay Tatalon sa kasagsagan ng mga pag-ulan Huwebes ng gabi. Si Raquel sa tabing ilog daw mismo nakatira, kaya lubog agad ang kanilang bahay. Kasi papag lang po kami, tent lang kami. Ngayon yung pagbaba ko ng papag ko, hanggang dito. Tsaka wala po kami ilaw. Tinanggal po lahat yung mga namin dun kasi mataas na po ang tubig. Paalala ng Quezon City Disaster Management Head na si Bianca Perez, manatiling alerto at lumikas agad kung kailangan. Kung hindi naman bahain ang lugar, maghanda pa rin daw at kung pwede, magtabi ng go bag pang emergency. Alam naman na raw ito ni Angelita, bagamat ikinagulat daw niya ang biglaang buhos ng ulan sa barangay Bagong Silangan. Kasi nung bumaba kami sa amin, tagatuhod na namin yung tubig. Hindi na kami nag-aantay na tataas pa ng tataas yung tubig. Sanay na rin si Nanay Eliza pero tila may trauma na raw siya sa higit 1 dekadang paninirahan sa ganoon kababang lugar. Kwento niya nagka-mini-stroke na nga raw siya noong 2022, dulot ng sobrang takot at stress sa mga pangyayari. Buti nga, hindi ako natuluyan dahil nga kasi sa kaba. Kasi nga, di ba, laging may bagyo. Kaya nga, pagka kabado na kami. Basta't pagdating ng July. Hiling ng mga residente hindi lang sana pang madali ang tulong, lalo ngayong panahon na naman ng mga kalamidad. Kari Cator, CNN Philippines.